Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 293. Ako po si Earl, ang inyong camp master, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories. Ang San Telmo Society ay ang listener's story segment ng ating show kung saan babasahin ko ang mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. Midway to the month of November at alam nyo na ang ibig sabihin yan sa Spotify world, it's almost the rap season. And if you don't know what that is, Spotify make a rap or yung mga highlight of your Spotify listenership pagdating sa podcast or sa music na pinapakinggan ninyo. If our show ended up in your Spotify Wrapped and you decide to share it online, please tag the show so I can repost it either sa IG, FB, or TikTok. And thank you for making Philippine Camper Stories part of the top podcast charts for 2025, actually the whole of 2025. Salamat din sa The Pod Network Entertainment and sa Spotify Asia for always supporting the show. With that out of the way, ang una nating kwento ay mula kay Kevin. This is a compilation of his short stories from his life when he was a kid until now that he is working. Let's listen to Kevin's story. Hi, good evening po CM. My name is Kevin. Gusto ko lang pong i-share yung mga nangyari sa akin nung bata pa ako. Mga 8 years old pa lamang ako noon. Sa natatandaan ko, before mangyari sa akin yun ay naglalaro ako sa tabing ilog sa bukid. After nun, bigla na lang akong nilagnat ng mataas. Tapos nung kalagitnaan ng gabi, bigla na daw akong nawala sa bahay. Hinanap po ako ng papa at mama ko ng gabi na yon sa bukid at sa looban. Pero hindi nila ako mahanap ng mga ilang minuto pa daw ang lumipas, sabi ni mama, nang natagpuan nila ako sa pinakadulo na malapit na sa tabing ilog. Naglalaway at nakatayo sa tabing ilog. Parang balak ko daw tumalon sa ilog. Kaya dali-dali nila akong binuhat para iuwi na sa bahay. Pinuntahan po ni Papa ang magtatawas para malaman kung ano ba ang nangyari sa akin. At nakita doon sa tawas, tikpa lang daw ang may gawa. After po noon ay dinasalan po ako nung nagtawas sa akin at unti-unti nang bumaba yung lagnat ko. Yung part po na nawala ako is kinwento na lang ng mama ko dahil hindi ko na po yun natatandaan kung paano ako nakalabas ng bahay at napunta sa lugar na yun. Ang isa ko pa pong experience ay nangyari sa akin noon din kabataan ko. Mahilig po kasi ako maglaro sa tabing ilog sa lugar namin. Part ito ng Muntinlupa. Tulad po nung unang nangyari sa akin, nagsimula din sa tabing ilog na naglalaro ako doon at pag uwi ko sa bahay bigla na lang akong nilagnat. Mga around 9 p.m. daw habang nanonood ako ng TV. Ang program pa noon ay kay Noli De Castro. Nakakita ako ng maliliit na tao sa tabi ni Sir Noli habang siya ay nagre-report ng news. Tumatawa sila at tinuturo ako. Sinabi ko agad kay mama pero hindi niya nakikita yung nakikita ko sa TV ng mga maliliit na tao na pinagtatawanan ako. Then after ng gabi na yun, pinatawas niya agad ako. Baka kasi napagkatuwaan lang daw ako ng mga lamang lupa. Tapos noon, gumaling din ako at hindi ko na ulit sila nakita. Ihabol ko lang po ng mga 10 years old ako noon. Madalas akong nakakakita ng babaeng purong nakaputi sa CR namin pero nawawala din siya kapag tuluyan na akong nakapasok sa loob ng CR. Madalas, pagbukas ko ng pinto, nakabungad na siya sa akin hanggang sa masunugan kami ng bahay at hindi ko na siya nakikita. Kahit pa matapos na yung pagkaayos ng bahay sa parehong kinatatayuan ng nasunog naming bahay. Share ko na rin po ang experience ko sa night shift duty ko sa isang hardware year 2023 to 2024. Day 1 ng duty ko ay wala naman akong nakikita o nararamdaman na kakaiba sa post ko. Pero nung tumagal na ako ng isang buwan, mga bandang August, kasagsagan ng mga may bagyo,
Around 1 a.m. Hindi ko na sure if anong date pero August yun, madaling araw. May nakita akong babae na nakatayo sa harap ng sliding door ng salamin ng guardhouse. Hindi ko sure kung puti ba o sadyang madumi lang ang damit niya. Nakatayo at nakatingin lang sa akin sa kalakasan ng ulan. Nilabas ko siya agad pero bigla siyang nawala. After noon, madalas kapag nasa loob ako ng guardhouse, may sumisitsit. Pero hindi ko masyadong pinapansin. Tapos, after siguro ng ilang linggo, bigla na naman siyang nagpakita sa akin. Nakatayo sa parehong pwesto niya nung una ko siyang nakita. Hanggang sa gabi-gabi na siyang nagpapakita sa akin. Hindi ko na siya nilalabas kasi alam kong mawawala lang din siya. Hindi pa ako natatakot ng mga gabing yun pero nung nangyari yung hindi ka panipaniwalang pangyayari, around New Year po mga 3 a.m., walang ibang tao sa area bukod sa akin habang nagro-roving ako sa perimeter ng assignment ko. Biglang nag-start ang truck without a key at namatay din siya agad. Biglang nag-hazard light nung lalapitan ko nang biglang bumukas yung pinto ng isang sasakyan humarang sa dadaanan ko. Tinutukan ko ng flashlight yung both na sasakyan na biglang umandar at bumukas ang pinto. Pero wala namang tao. Grabe yung bilis ng tibok ng dibdib ko nung oras na yon pero kailangan kong i-check to make sure na walang ibang tao na nakapasok sa area. Kaya pinasok ko yung sasakyan. Pero wala talagang tao. At kahit susi wala. Kaya nung pagkalabas ko ng sasakyan, nilak ko na lang at umalis ng diretsyo papunta sa guardhouse. Nireview ko yung CCTV. Nakita ko yung pag-start at pagbukas ng pinto ng sasakyan pero walang nakita kung sino o ano ang nagbukas. After ng gabi na yon, hindi na siya naulit. At hanggang sa malipat ako ng posting sa Cabuyao, Laguna na naka-experience ako ng may naririnig akong biglang may bumubulong sa tenga ko na ibang lengguwahe. Lalo na pag nagpapadaan ako sa abandoned house sa tuwing magro-roving ako sa subdivision na pinapasukan ko. Stay in ako noon kaya talagang halos araw-araw at gabi-gabi nadadaanan ko yung abandoned house na yon at isang beses nakakita ko ng batang nakasilip sa second floor ng bahay na yon. Pero hindi ko na lang masyadong pinansin. Nabanggit din kasi ng katrabaho ko baka daw biglang sumama. Mahirap na kaya pinaliwala ko na lang. Umiiwas na lang po akong ma-curious sa tuwing may manaranasan akong kakaiba sa mga work ko. Yun lamang po, CM. Sorry kung medyo magulo ang kwento. Ikaw na pong bahalang mag-rearrange ng storya ko. Salamat. Hello, Kevin. Thank you for sharing your story. Seems like you're as gifted with the sight of for the paranormal. At syempre, dahil sa nakikinig ka ng podcast na ito, I assume that you are still curious about your gift. Sa tingin ko naman, you have the right mindset of not entertaining these happenings, lalo na kung hindi naman kinakailangan. That will keep you safe and also to keep you functional sa mga bagay na kailangan mong gawin katulad ng trabaho mo. Thank you sa suporta mo sa podcast, Kevin. Mag-iingat ka palagi. Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more coming up next. And we're back in the San Telmo Society ng Philippine Cover Stories. Ang next story ay submitted by Philip at ang karanasan ng kanyang uncle isang madaling araw habang pabili ng kape sa tindahan nang may nakasalubong itong isang kakaibang nilalang. Hi Camp Master, this is Philip, 24 years old and your listener from Dumaguete. I've been listening to your podcast for almost a year now. Pinapakinggan ko po ang podcast mo every night while I am working. I have many paranormal experiences and I want to share some of them here. But this story that I will be sharing today is from my uncle. This happened way back in 2007 or around 2008.
We used to live in a barangay called Lutao in the municipality of Bacong. At that time po, Campmaster, wala pa pong masyadong tindahan sa area namin. And ang pinakamalapit po na tindahan ay nasa highway pa, which is may kalayuan na sa bahay namin. My family typically wakes up early, lalo na po ang lolo at lola ko. It was around 3 or 4 in the morning, ginising ng lola ko ang uncle ko para bumili ng kape sa tindahan. Maaga din kasing nagbubukas yung mga tindahan sa highway. From our house to the highway ay simentado naman and around 200 meters yata ang layo. Kaso, walang masyadong bahay at ilaw along the way. Before makarating sa highway ay madadaan ka po sa isang cell tower. And yun lang talaga ang source of light sa daan. After po noon, may mga nakahilera na po ng mga malunggay plants. Naglalakad yung uncle ko and malapit na siya sa may cell tower nang may nakita siyang tao na nakatayo malapit sa mga malunggay. Hindi niya masyadong makita kasi medyo nakakasilaw daw yung ilaw ng cell tower. And parang shadow or silhouette lang ang nakikita niya. Dito kasi sa amin, mahilig talagang bumati ng magandang araw ang mga tao. So, before makalapit si uncle, binati niya ito ng maayong buntag. Natigilan siya dahil hindi nagsasalita yung tao. And na-realize niya na nakatalikod pala ito sa kanya. At unti-unti itong humaharap. Ang pinagtataka lang niya is hindi gumagalaw yung ulo habang unti-unting tumatalikod yung tao. Medyo kinabahan na daw si uncle that time at unti-unti din po siyang humahakbang paatras habang nakatingin sa tao. Nang makaharap na niya yung tao sa kanya, unti-unti din itong lumapit pa isa-isang hakbang hanggang sa natamaan na niya ng ilaw galing sa cell tower. Laking gulat ni uncle nang makita niya na nakaharap yung katawan pero yung ulo ay nasa likod pa rin. Nakasuot ito ng puting robe na may dugo. Hindi daw siya makagalaw sa takot nang unti-unting umiikot yung ulo paharap sa kanya. At nang makaharap na daw niya ito, tumutugo daw ang mga mata, ilong at bibig ng lalaki. Rinig daw niya na parang nalulunod ang lalaki sa sarili niyang dugo. Nang isa'y bigla yung tao at nahulog ang ulo. Hindi daw alam ni uncle kung anong gagawin niya nang biglang gumapang yung katawan na walang ulo palapit sa kanya. Tumakbo si uncle pabalik sa bahay. Hindi daw siya lumingon dahil sa takot. Nakauwi siya sa bahay na sobrang putla, hingal na hingal at mangiyak-ngiyak. Tinanong siya ng lolo ko kung anong nangyari at nagkwento siya. Sinamahan siya ng lolo ko and wala silang nakitang kahit anuman sa lugar. Simula noon ay hapon pa lang binibili na namin lahat ng kailangan para maiwasang lumabas ng gabi o madaling araw. I still have more paranormal encounters, but I think it's for another story na lang. More power, Campmaster, and thank you. Hi Philip, salamat sa pakikinig mo sa podcast natin at sa pag-submit mo ng kwento ng uncle mo. Medyo graphic ka magkwento kaya ramdam ko agad ang takot. Lalo na nung napaatras si uncle tapos biglang gumagapang yung headless creature. Nakakagembal talaga. But thank you for scaring us today, Philip. The next story is from Mardsky. Ang kanyang kwento ay mula pa sa kanyang childhood sa bahay na kinalakihan niya. Pakinggan natin ang kwento niya. Hi Campmaster Earl. I hope you are well rested and more importantly, I hope you are in a good place. Please call me Mardsky. I have been a silent listener since 2023. I have been hooked ever since. When I feel like I'm caving in from my adulting life, I find joy and comfort listening to your podcast, whether at work or at home.
Your podcast on Beyond the Veil with Miss Stargazer has given me a different angle on suicide. I hope this thought doesn't cross my mind again when things get rough. I'm grateful for you and your team in really making this a safe space for your avid listeners. Initially, I wanted to share my sleep paralysis experiences, especially demonic ones, but I noticed a lot of listeners opt for real life occurrences, so I will give this a shot with my short stories from home. Short story number 1, Mischievous Laugh. It was the year 2003. I was in grade 5. That year was the peak of my Ragnarok era, where I spent all my allowances to ISP Bonanza and Ragnarok prepaid cards. By the way, I'm a girl and my name in that character was a drug lord, so always mistaken as a boy. I remember we were already home from school around 5 or 5:30 p.m. And by 6 p.m. onwards, we should already be having dinner and doing our homeworks. One night, instead of doing my homework, I stubbornly drew an ISIS monster from Ragnarok online. I was excited to show it to my brother because of how bastos or how funny my drawing came about. But when I looked at him, he was already focused, doing his homework. I shrugged it off and decided to do my homework because it was already 9 p.m. Minutes into my homework, a strange etching sound of a pencil was annoying me. I frowned at my brother, and I wanted to call him out because it was already distracting me. He looked back at me, also frowning, because he was bothered by the etching sound, assuming that I was doing it. When we looked at what each of us was holding and realized it was both ball pens, a mischievous, high-pitched laugh sounded between me and my brother. And without any hesitation, we screamed and ran up the second floor, and I was even locked out by my brother because of the panic. Unfortunately, I had to run back down to the first floor, back to the study room where it was just happening, and go back to my kasambahay's room to cry my eyes out. Short story 2. Who's there? When our house was almost completed, my dad decided to extend our house to give the garage some roofing. He decided to build a room and a terrace above it. My 2 siblings and I already have our own small rooms, making the last minute room a extra guest room. We rarely have relatives or friends sleep over, so the guest room is technically unused since 1992. Fast forward to 2005, one summer day, I decided to take a bath in the guest room. The sun was shining so bright. It was midday. What could go wrong? I locked the bathroom door. The lock on the knob was the one you will need to twist so that it locks. After twisting, you have to push the door hard so that it will be fully closed. Minutes into my shower, I heard heavy footsteps outside the bathroom. I switched off the shower and called, Atenel? Atenel! Atenel was our long-term kasambahay. Nothing. No response. The footsteps reached the bathroom door. Atenel? Ikaw ba yan? Still nothing. Seconds after, the door slowly, but didn't fully open, as if someone was peeking through. I was checking if Atenel was scaring me, but there was no one outside. Dumbfounded, I checked the lock, thinking maybe I didn't lock the knob properly. But to my surprise, the knob was closed shut. Only I from the inside could reopen the door. And because I was a scaredy cat, I ran outside the bathroom screaming my lungs out without any towel on. Yup, that last part was funny. But as I was recalling and typing the moment, it's still sending chills down my spine. Short story number 3. Doctor in the house.
Atenel was our kasambahay from my kinder days until my high school years. By 2009, we no longer hired maids at home and Atenel has started her own family. Our parents trained us household chores at a very young age, and even though we had kasambahays before, it was very manageable because I was 17, my brother was 19, and my sister was 24. My parents were both working. My sister is also part of the workforce, and my brother and I were college doing our business majors. On weekdays, no one was home from 6 a.m. until 8 p.m. We would just leave one light inside the house near the main door and turn on the light in the grotto outside. On a monthly basis, every weekend, a gardener of the village would ask us if we already can hire him to trim the grass in our garden. One weekend, the gardener told my dad, "Sir, nagbabaka sakali ako. Dumaan ako dito nung weekday. Doorbell ako ng doorbell pero walang tao. Pero nagulat ako yung anak niyong doktor na lalaki. Sinabi sa akin wala raw kayo dito. Kaya balik na lang daw ako ng Sabado o Linggo." My dad responded, "Anak na doktor?" "Oo sir, matangkad na lalaki tapos nakaputing blazer," sabi ng gardener. "Ah, ganun ba? Okay, sige. Pwede na kayong mag-trim dito," my dad responded. My dad hurriedly told our family about the doctor in white na kapatid daw namin. It freaked us out at the beginning, but then maybe it was one of the good spirits guarding or protecting our home. Ever since we had our own pet dogs, eerie things at home started to lessen. That's all for now, CM. In any case, sleep paralysis with demonic encounters is in demand. I will share my stories. Until then, hope you get to read my story in the podcast. I will be super kilig. Take care always, Mardsky. Hi Mardsky, thank you for sharing your treasured childhood stories. Sounds like you had an interesting childhood. What I like about your letter was when you say that you turned to the podcast when you cave into adult life and started sharing your stories from the past. Natutuwa kasi ako na may value yung podcast na ito sa inyo, especially for those who wanted to temporarily escape their realities. I think we can all agree that life is hard and we all have our own battles to fight. I hope that this show gives you enough distraction from the things you all wanted to escape from. Just like what Mardsky found in our podcast. Maraming salamat, Mardsky. The last story is from Kara. And ito ay tungkol sa kanyang apartment noong 2020. Pakinggan natin ang kwento ni Kara. Hi CM, ako po si Kara, your number one scaredy cat supporter. Alam ba CM na hindi ako nanonood ng horror movies? Hindi kasi ako nakakatulog at hindi rin ako nakakaliko ng nakapikit. Kaya I'm so happy nung na-discover ko ang podcast mo. At least dito, ini-imagine ko lang. Hindi ko nakikita at walang jump scare. Not until nilagyan mo ng scary sounds. Nakakainis. Anyway, those background music made the stories better. Ang kwento ko po ay nangyari noong 2020. Trabaho ako sa isang restaurant sa Clark, Pampanga at bagong lipat kami ng apartment noon ng mga ka-workmates ko. 3 kaming babae. Ang apartment ay pagmamay-ari ng boss namin. Libre niya kaming pinatira doon. May 2 kwarto ang apartment. Ang 2 kong katrabaho ang umukupa sa master's bedroom and ako naman ang mag-isa sa mas maliit na kwarto. Hindi nasisinaga ng araw ang bahay, kaya kahit umaga na ay kailangang nakabukas pa rin ang mga ilaw. Sobrang tahimik at medyo mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Noong umpisa ay okay naman ang lahat. Hindi bukas ang third eye ko CM pero ilang araw pa lang namin ang napagstayan sa apartment na yun
ay napapansin kong palagi akong may naaamoy na hindi ka nais-nais. Parang basurahan or Smoky Mountain. At sa tuwing naamoy ko yun ay tinatanong ko ang dalawang kasama ko sa bahay kung naaamoy nila yun. Ngunit ang palagi nilang sagot ay hindi. Kaya sa tuwing naamoy ko yun ay pinagsasawalang bahala ko na lamang. Pagkalipas ng isang buwan, isa sa aming katrabaho na lalaki ang nag-resign at napagdesisyonan na sa apartment na lang gawin ang farewell party para makatipid. Dumating lahat ng katrabaho namin. Kasama na ang aming dishwasher na may lahing Aita na si Mara. Nagligay kami ng mahabang mesa sa sala at doon pumesto katapat ng mesa ay ang kwarto ko na nakalimutan kong isara. Nakakasayahan na ang lahat nang biglang tumayo si Mara at tumabi sa akin at bumulong na, pwede bang pakisara yung pinto ng kwarto? Kunot nung sabi nito. Nagtataka man ay tumayo ako para isara ang pinto ng aking kwarto. Pagbalik ko sa upuan, tuloy ang kasiyahan ngunit nagsalita ulit si Mar. Bago kayo kakain ate, magsaboy kayo ng kahit konting pagkain sa paligid. Mahinang sabi nito sa akin. May ibang kasama kayo dito sa bahay. Natakot ako sa pagkakasabi niya noon, CM, at tinanong ko siya kung may nakikita ba siya na hindi namin nakikita. Tumango ito. Meron. Dun sa kwartong yun. Turo niya sa kwarto ko na pinasara niya. Nakatayo malapit sa kama. Anong itsura niya? Tanong ko. Taong labas siya, ate. Taong labas? Tanong ko ulit. Madumi. Parang magbabasura? Sagot niya. Kinilibutan ako sa pagkakasabi niya noon, CM, dahil hindi ko naman ikinuwento sa kanila na meron akong naaamoy na babaho sa bahay. Hanggang ngayon, CM, ay doon pa rin kami nakatira sa bahay na iyon pero sa ibang unit na. Thank you Lord at wala na akong ibang naaamoy sa nilipatan naming unit. Hanggang dito na lang muna, CM, pero may part 2 pa itong kwento ko noong gabing yun. Maraming salamat and more power sa iyong podcast. Hello, Kara. Thank you for sharing your scary story. Baka you're someone who they say as a clairolfactant or yung may gift of smell pagdating sa usapang paranormal. Nothing to be scared of naman. Baka sa ibang paraan lang nagmamanifest ang iyong paranormal senses. And yes, mag-send ka ba ng kwento? We're here to listen to you. Maraming salamat sa iyo, Kara. And we're back to another segment of the show called The Camper Shoutouts. Ayan, magbabasa tayo ngayon ng mga comments mula mismo sa mga nakinig sa atin at nag-iwan ng kanilang mga komento at saloobin sa episodes natin sa Spotify. Kaya ayan, pakinggan natin sino bang mga una natin. Sa episode 290, sabi ni Rally the Ranger, ayan, si Boss Rally. The kukunin ka namin is pawns, just following the higher entity. The coffee guy calling Manila is you're right that someone is calling her and wanted to talk or get her attention. Yan, yun yung kwento dun kay Manila. And Anton, part 3 nung may tumatawag kay Manila sa coffee shop. Sabi ni Ruila Anne-Marie Mentino, sa same episode, yung horror stories from Australia too, please. Ayan, nakalimutan na natin yun, no? Papakwento natin. Sabi ng isang, sino pa? Sabi ni Regine, medyo hesitant akong, sa episode 260 pala ito, sa Aswang sa Sitio. Medyo hesitant magkwento. Don't get me wrong, interesting yung story but masyadong maraming abbreviations and putol-putol. But other than that, it was pretty good. Yan. Thank you for the feedback, Regine. Missy, sabi naman niya, balik siya sa episode 291 sa Anton and Manila part 3 episode.
Another great episode. Anton and Manila really need to have their own podcast. All three of you have a great voice. I didn't want this episode to stop. Missy, maraming salamat. Nako, nga no, parang magandang ano yun, idea ng content. Baka si Manila and Anton ay pwedeng magkaroon ng sarili nilang podcast, no? Syra, sabi niya, nakukunin ka namin whisper. Delivery sent chills down my spine. It's crazy and hilarious how chill Anton was when telling these stories. Parang seeing severed head and ghosts are as normal as seeing cats in the streets. Nako, feeling ko ganun si Anton. Parang sa kanya ay regular lang yun, mga ganung bagay. Hindi siya natatakot. Sabi naman ni Louie Trebiani, shocks, that studio in Cubao is probably KNR. Oh wow, hindi ko alam yung KNR. So baka nga yun. Sa mga nakakaalam, let us know kung yun nga ba yun. DM's Jam, sabi niya, I heard po talaga the shushes. It's so legit po as shh, na parang may saying na stop talking talaga. Natatakot din po ako. Huwag ka na matakot. Okay lang yan. Ano lang naman, nakipakinig lang naman tayo ng kwento. Wala naman tayong ginambala. Yo, sabi niya, hindi ko matapos tong episode na ito. Grabe ang bigat. Sumasakit yung ulo ko. Hindi pa ako nakapunta sa gitna ng kwento. Yo, nako. Bakit kaya? Baka kailangan mong magpahinga muna sa pakikinig. Baka na-stress ka sa mga kwento nila Anton and Manila kasi that also, medyo minsan may effect din yun pagka sobrang nakikinig ka ng mga content na nakakatakot. EJA, sabi niya, at last, thank you CM, Anton and Manila. I only managed to listen to this episode recently because of the ravages of the Typhoon Tino. This podcast is one of my safe spaces and it really gives me inner peace whenever I listen to it. For my fellow campers, always stay safe po. And to CM as well. Maraming salamat po, EJ, sa pag-ano nyo. Patuloy na makikinig at sana laging safety first bago makinig ng podcast, no? Yun, ingat kayo lagi. Rowan Loves Gray, sabi niya, oh my God, I thought Anton's name and voice is familiar but we work in the same company. Oy, nabasa ko na pala to. Sorry. Sabi ni Jing Colendrino, bihira ako makinig dito sa channel na to. Nose dive lang. And this is very creepy without trying to intentionally takutin yung mga nakikinig. Oh, thank you. Yeah, I'll take that. EK Lever 8, 2140 po, nag-overlap po ang AdCM. Ayan, na napansin nga namin at niremedyohan naman agad ng ating podcast management team. So maraming salamat Aid at sa lahat ng mga nag-i-edit ng podcast natin. Ayan. Gail, sabi niya, yay! Every new episode takes away my homesickness. Grateful for this podcast. Oh, Gail. Si Admin Gail, maraming salamat sa'yo. At sana laging okay ka dyan sa bago mong bahay. No, namimiss ka na ng mga tao sa group chat. Hindi ka masyadong nagpaparamdam. So, yeah. This is your time to shine. To shine. Ay, maraming salamat. Jan Christopher Placido, pump up more episodes, Earl. Thank you. Ayun. Actually, yun lang. Yung mga next comment natin sa susunod na lang natin basahin, no? Kasi medyo marami pa. Lalo na sa episode 292. They're coming for your babies. Ay, basahin ko lang yung kay Rally actually. Sabi ni Rally, the reason why those aswang attack during Lenten season, because remember that most of their enemies, like the Albularios, are traveling to mountains for pangangalap and panata. According to one of the aswang folks, they like the unborn babies because of innocence and pure and so vulnerable. It's so juicy and tasty that it's like they could consume it like jelly juice. Hindi na kailangang lapain pa. Oh my God, para siyang ano ba yung ganun? It melts in your mouth, not in your hands. Ganun mga babies. Ayan. So,
Okay, ganun. At least alam na natin, hindi natin alam eh. Sabi ni, last na to, sabi ni Zombie Killer for Hire, paggabi po, kinakain ko yung baby ko. Masarap po. Ako din. Ayan, masarap talaga kumain ng baby sa gabi. Ayan, so thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-iwan ng comments nila sa Spotify. At kung gusto nyo mabasa mga comments nyo, send lang kayo ng comments sa Spotify o kaya sa YouTube. Binabasa din natin yan. Next week magbabasa tayo sa mga YouTube kasi maraming bashers dun eh. Yun lang. I-close na natin ito, ang episode na ito. Para sa mga campers na gustong mag-send ng kwento at lagi pa rin nagtatanong, send lang po sa campfirestoriesph@gmail.com. Yan. Send lang kayo ng kwento nyo, either recorded voice or inyong i-type nyo sa email namin. Pwede nyo ring mag-send ng PayPal or GCash. Hanapin nyo lang po yung details sa ating show notes. Yun. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. At alam mo, isa pang malaking tulong na hindi natin nasasabi is yung pag-share mo sa mga kaibigan mo. Like for example, may kakilala kang nakikinig ng horror stories. Yan. Send mo lang sa kanila yung link. Yan. Try mo to o ganyan. Minsan yung mga ganun, pamparami din ng mga nakikinig. Yan. Maraming salamat po sa pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito ang Santamo Society segment ng Philippine Campfire Stories.